Welcome to Live Trader. Sa video na ito, ipapakita ko ang aking portfolio nitong March 2024. At sa video ito, i-share ko yung buy and sell price ko sa mga stock na hawak ko. Tara! Unahin natin pag-usapan ng aking portfolio this March, which is third month na ng year 2024. Eto na guys, i-update ko lang no. Last time, dalawang stock yung nasa port ko. Pero ngayon, isa na lang yung hawak kong stock. Tuluyan ko na kasing binenta yung natitirang shares ko sa MEG. At yung napagbentahan ko na yon ay pinag-add or pinambili ko naman ng green. So, MEG is out and added shares naman sa green. Nung binenta ko pala yung natirang shares ko kay MEG ay nagtamo uli ako ng additional damage. So by next week, ilalagay ko yon sa trading journal ko. Pero ngayon, ang itatakal ko muna ay itong port ko. So ang green ko ngayon ay may paper gain na 3% or 4,800 pesos. Honestly, itong paper gain ko ngayon ay hindi pa niya nako-cover up yung natamo kong loss sa pagbenta ko ng MEG. And by the way, nung binili ko tong green, pulang-pula talaga to. Umabot pa to ng negative 10%. So, nakaka-stress talaga siya on those days. Buti na lang ngayon, berde na siya kahit papano. Pero this month, unstable pa rin yung status niya. Minsan green, minsan red. So, hopefully, magtuloy-tuloy pa siyang umangat. Ngayon naman, ipapakita ko yung sell price ko sa MEG at bakit ko nga ba siya binenta. At ipapakita ko rin yung buy price ko sa green. Unahin natin si MEG. Dito, makikita nyo yung tatlong tranche na pag-sell ko sa MEG. Ito yung una, pangalawa at panghuling tranche sell ko sa kanya nung March 7. At nabenta ko ito sa 1.92. Kaya ang tanong is, bakit ko nga ba binenta ang MEG ko last March 7 kahit hindi pa nahihit ang cut loss ko na 1.90 pesos? The reason is bumubuo siya ng descending triangle, which is a bearish signal. Habang tumatagal, lumilinaw yung descending triangle. Parang ganito. Makikita na pababa ng pababa yung structure ni MEG. And I think weakness yon. Hirap si MEG na umakyat. On my previous videos, na-mention ko na kung ipipinpoint natin kung saang area na si MEG sa market faces, either nasa redistribution or accumulation na ito. And I feel like nagiging malinaw na yung structure niya na nasa redistribution phase nga si MEG. So, yun yung reason ba't binenta ko siya ng tuluyan. Hindi ko na inantay na umabot pa sa 1.90 yung price. And if in case na hindi ko siya nabenta last March 7, matitrigger pa rin yung sell signal ko dahil after ko mag-sell, umabot din siya ng 1.90. Which is cut loss price ko na rin. So, ang mangyayari, magkakaroon tayo ng follow-up question. So, what if mahit ang 1.90 at umakyat palalo yung price ni MEG? So, paano kung ganun yung nangyari, no? Descending triangle doesn't totally mean na magdadrop na yung price. Ibig sabihin, mataas lang yung probability na mag-drop yung price. May chance pa rin na ma-invalidate yung descending triangle. So, ito yung natutunan ko sa trading, no? Ano man ang result or outcome, you have to accept it. Ang importante is nasunod mo yung trading plan mo. Sa trading, you can't always be right. As long as nasusunod mo yung entry, cut loss, target price, namamanage mo yung risk.
Itong Meg, matagal ko na rin hawak to. Umabot actually ng 7 months. Pero in the end, loss lang. So, sayang talaga yung waiting time. Pero ganun talaga. So, next time, hindi na ako papasok sa ganitong long consolidation. Sunod naman na pag-usapan natin itong si Green. Kung saan ba ang mga buy price ko at isabay na rin natin na i-chart ito. Dito yung first and second buy ko kay Green at ito naman yung third buy ko sa kanya. Actually, itong first and second buy ko medyo napaaga, no? Nag-drop pa kasi siya ng up to 10% after kong bumili. So, medyo na-stress ako nun, no? Then, yung cut loss is dito, banda. Then, nung nakita ko na marami na yung green candles, saka ako nag-add ng shares. So, sa pang 10th green candle ako bumili uli. Mapapansin din natin dito na yung volume is nag-dry dito sa part na to, which could possibly mean na exhausted na yung seller. Then, after nun, kung pagmamasdan natin yung sumunod na volume, nagkaka-volume na siya kahit papano. I'm not sure though kung tama ba ang interpretation ko sa volume. Honestly, hindi madaling magbasa ng volume and I'm still learning from it. Anyways, let's proceed to chart green. Mag-plot tayo ng support and resistance. Unahin natin ang support. So, dito ang posibleng support sa 0.2050. Pag dito kasi tayo maglalagay ng support, malaki pa yung chance na mabutas yan. So, ang realistic na support ay dito sa 0.2050. May chance na i-revisit pa yon ni Green. At sunod na i-plot natin is resistance. Possible resistance is 0.2470. Pero mas maigi siguro kung i-move natin sa 0.25. So, why sa 0.25? Diyan kasi mag-change ng board lot size si Green. So, eto yon. Kaya probably diyan magre-resist. Pero may volume kasi yung last candle. So, weak or strong resistance kaya tong 0.25. Sa ngayon siguro, let's see kung anong magiging reaction ng price once na umabot siya ng 0.25. Mababasag kaya or mauuntog.